So, isang malamig na umaga po sa ating lahat. Malamig po ba? Okay. Okay lang po ng malamig. Wag lang pong nanggiginaw. Okay. So, pagpapatuloy pa rin po tayo dun sa ating aralin. It's all about the book of Galatians. At last time we are talking about between the law and faith. So, last time we are talking about in verse 10. Nakaredy ba na kayong ating verses dyan? Sabi doon ng verse 10, last time, ang lahat ng umaasa sa mga gawa ayon sa kautusan ay nasa ilalim ng sumpa. At ang sabi dito, sapagkat nasusulat, sumpain ang hindi sumusunod at hindi gumagawa ng lahat na nakasulat sa aklat ng kautusan. Remember this word. Yung lahat ng hindi nakakasunod sa kautusan ng Panginoon, lahat po yun ay isinumpa. Okay? Lahat yun isinumpa. Ibig sabihin, pag sinumpa, nasa ilalim tayo ng paghihirap, nasa ilalim tayo ng mahirap na sitwasyon sa buhay natin. Yan ang sinasabi ni Pablo sa mga taga-Galatians na those who are depend on obeying the law live under the curse. That is scripture. Whoever does always obey everything that written in the book of law is under the God's curse. Alam niyo po, ito yung maganda pa rin na bigyan natin ng diin sa umagang ito, ano? Na yung talagang hindi makakasunod dun sa kautusan ng Panginoon, tayo po ay naisumpa. Okay, nasa ilalim tayo ng sumpa. Yung para bagang napapanood natin, nasa sumpa ka ng kahirapan, yan yung buhay nyo. Minsan may naririnig tayo na nasa ilalim din tayo, yung mga lupa daw, nasa ilalim ng sumpa yan, dahil yung mga taong yan ay ganito. So yun yung makikita natin, Kasi ang sabi dyan, curse in everyone who does not observe and obey the all commandments that are written in the God's book of the law. So, napakaisipin nyo mabuti. Kung si Jesus sana ay wala, kung si Jesus sana hindi nagkatawan-tawa at hindi niya napagtagumpayan itong kautosang ito, ang bawat tao sana ngayon ay nasa ilalim pa rin ng sumpa. Okay, dapat sana, Pero tayo mga Christian, sinasabi ni Paul, kayong mga sumampalataya na kay Jesus, sabi dun sa ating mga preceding verses, dun sa ating mga nauna, na sa previous, sabi doon, ipinapakita doon kung paano tayo pinalaya sa ilalim ng sumpa at dahil doon sa ating pananampalataya. Sabi niya dito, sa verse 11, anak, malinaw na walang taong pinawalang sala sa paningin ng Diyos dahil sa pagsunod sa pamamagitan ng kautusan, sapagkat sinasabi ng kautusan, pinawalang sala ay nabubuhay dahil sa pananampalataya. Okay, ito. So it's clear that no one can be made right with God by trying to keep the law. O ibig sabihin, malinaw na sinasabi ng Bible, talagang hindi magiging matuwid tayo Parang pag wala tayo, pag nandun tayo sa pagsunod sa kautusan, nananatili tayong nasa ilalim ng sumpa. Okay? Nasa ilalim tayo ng sumpa. Kaya nga tayo mga kapatid, napakalaga nung aralin natin ito, Pinalaya na tayo sa ilalim ng sumpa dahil sa ating pananampalataya. Kasi sinasabi diyan, clear, it is no one's is put right with God by the means of law. Pag sinabi kasing word na means sa pamamagitan, hindi ibig sabihin yung means na sinasabi dito sa paraan, yung sinasabi yung means in the way. Hindi sinasabi dito. At ang sabi niya dito, because the scripture say, only the person who is put the right of God through faith shall live. Sa pamamagitan ng pananampalataya. Anak, next mo, nasa next, Nasa next paragraph. Ayan. It is through faith that the righteous person has life. Yun ang salin dyan. Pero dito sa binabasa natin, naging matuwid ang isang tao dahil siya'y namuhay, shall we live in faith.
Yun ang tinasabi dito. Kaya nga sabi dito, in verse 12, binabanggit niya rin dito mga kapatid, ang kautusan ay walang kinalaman sa pananampalataya sa Diyos, sapagkat sinasabi ang kautusan at tumutupad sa lahat ng hinihingi ng kautusan ay mabubuhay sa pamamagitan nito. Okay, yan o. This is the way the faith in every difference from the way we law, which say, through the obeying the law, that the person has life. Parang sinasabi niya dito, kung ang tao sumusunod dun sa kautusan, nabubuhay siya dito. Kung nasusunod, ang tinutukoy natin dito. Okay? Kung nasusunod. Ay kung titingnan natin yung law, ay kanina palang umaga, nakaano na tayo? Nakadisgrasya na tayo kagad sa law. Tama po ba? Meron na kagad mainit ng ulo sa inyo kanina. Oh. Nakadisgrasya na kagad tayo sa law. Eh kasi sabi niya dyan, sa pamamagitan ng pananampalataya, malaki ang pagkakaiba ng paraan sa law. Kasi may nagsasabi, sila'y namumuhay sa law, dapat mabuhay sila dito. Kaya nga yung mga denominations na ngayon, under law sila, isa lang pagkakamali sa law, wala nang lahat. Okay? Wala nang lahat. Pero tayo, sabi dito, in verse 13 anak, ito mas maganda. Verse 13, but Christ has rescued us from the curse pronounced by the law. When He was hung on the cross, He took upon Himself the curse for our wrongdoing. So napakalinaw niyan na sinasabi, tinubos tayo, yung word na rescue sa ibang salin niyan, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan, yung the curse pronounced by the law. Isipin niyo yun, parang ganito, halimbawa, hindi ako si Christ dahil baka ipako niyo ako. Halimbawa, ako si Kristo. Yung pagkakapatay ko, pagkakapako ko sa cross, tinubos ko kayo sa ilalim ng sumpa ng kautusan. Nasabi kanina ng verse 12, kinakailangan naman nating mamuhay ngayon sa pananampalataya. Sinasabi niya diyan, kinakailangan nating mamuhay sa pananampalataya ngayon. Kinakailangan nating umasa sa ating Panginoon. Bakit niya ginawa ito? Anak, diretso mo lang, 14. Sabi niya dito, ginawa ito ni Jesus upang makantan din ng mga hintil sa pamamagitan ni Kristo, sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya, ay tinagap natin ang Espiritong ipinangako ng ating Diyos. So pansinin nyo dyan, sa verse 14. Ito yung pangako ng Lord. Christ did not, in order to bless with the God's promise to Abraham, might be given to the Gentile by the means of Christ. So through Christ Jesus, God has blessed the Gentile. Sino po yung mga hintil? Sino po yung mga hintil? Tayo yun. Kaya nga, ang diferensya natin sa mga Jewish people, may mga Jewish people ngayon na nag-aantay pa rin kay Kristo. Nag-aantay pa rin din sa Messiah. Kaya nga, yung book of Marcos, pag binasa natin yung part na yon, mayroon dong word na ang magtiis hanggang wakas, siyang maliligtas. Okay. Alam nyo, ang sinasabihan doon ay mga Hudyo during the time. Kasi sila nagsisikap pa rin silang sumunod sa law. Nagsisikap pa rin silang sundin yung kautusan. Yung parang tayo kung minsan sa ating mga sarili, sinisigap pa rin natin yung sarili nating prinsipyo at kautusan. Ngunit dito sinabi niya, in verse 14, ginawa ito ni Kristo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay makantan din ng mga hintil. Alam niyo, pagka tiningnan natin sa Bible, pag pinag-usapang hintil, ito ay mga makasalanang tao. At talagang ayaw nito sa kautusan. Kasi bakit ko masasabing ayaw sa kautusan? Kasi nga, nagpapatuloy sa kasalanan Tama po ba? Kaya ayaw niya yun.
Eh ngayon, nakita ng Panginoon, ay wala talaga makakasunod doon sa batas, doon sa kautusan. Wala talaga. Kaya sinasabi niya diyan, ang tao naging righteousness sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya. Inano lang natin yan, review natin kasi bubuksan natin ang verse 15. So ngayon, the law and the promises. Titingnan natin ang kautusan at ang pangako. Verse 15 tayo, anak. Mga kapatid, narito ang isang pangkaraniwang halimbawa. Kapag nalagdaan ng isang kautusan, hindi ito mapapawalang kabuluhan ni numan at hindi rin ito maaaring dagdagan. Okay. Ayan. Dear brothers and sisters, narito ang halimbawa for everyday life. Pang araw-araw. Sunod mo, nak, meron niyang B. Just no one can be set aside or amend or irrevocable o kaya dagdagan, bawasan, sinasaban irrevocable arrangement. So it is in the case. So ngayon, papaliwanag dito ni Pablo, sabi niya, yan kasi ay nalagdaan na, inutusan na ibinigay ng Diyos kay Moises. Mismo, sinulat yan ng kamay ng Diyos dun sa 2 tapyas ng bato, yung kautusan. Okay. Ngayon, ibinigay ng Diyos yan. Hindi pwedeng labagin ng Panginoon yan. Hindi pwedeng labagin ng kung sino yung kautusan. Alam natin yon. Kahit yung constitution by laws ng ating bansang Pilipinas, hindi yan basta mapapalitan. Maliban, sabi diyan, or i-amend or irrevocable statement, parang baguhin. Yun yung salita diyan. Pero sabi niya dito, in verse 16, ngayon, hindi sinasabi, at kanyang ang supling na tinutukoy ay parang lumundag ang aking Okay, tama nga. Sabi niya dito, ngayon, nangangako ang Diyos kay Abraham sa pamamagitan ng kanyang supling. Ang Diyos ay nangako sa kanya. Ang kanyang supling, ang tinutukoy ay marami, kundi ang supling na nag-iisang ang tinutukoy na ito ay si Kristo. Okay, yan. Para makita nyo. Sabi niya diyan, dahil hindi pwedeng labagin yung batas, okay, yung kautusan, yung pangako ng Diyos kay Abraham from the very beginning, dahil sabi ng Panginoon, ang pangako ng Diyos kay Abraham, magkakaroon ka ng sindami ng buhangin sa dagat ang iyong mga lahi, sindami ng bituin sa kalangitan, ang sabi doon. Pero hindi sinabi doon sa marami na yon. Sinasabi niya dyan, His child, and noted that the scripture that not say these children as means many descendant. Ang tinutukoy niya dito, tuloy mo lang anak, yung sa baba niya, mahaba kasi yung verse na yan Okay, rather than to say the children, that of course means Christ. Ano ibig sabihin nun? Sabi niya dan, medyo masalumuot po ng konti dahil tayo ay nasa Mosaic law. Okay, pag sinabi kasing Mosaic law, that is a Moses law. At talagang napaka Septuagint. Kung kilala ninyo yung salitang word of Septuagint, medyo babagalan ka ng konti. Kasi yung pangako ng Diyos kay Abraham, yung descendant mo, katulad ng sun in the seashore, sabi doon, seashore, sabi niya doon, katulad ng mga lupa diyan sa tabing dagat, ganyan kadami. Pero hindi sinabi doon na doon manggagaling, kasi nga yung anak ni Abraham ay lalang ng kagustuhan ng tao. Tama po ba? Dala ng pag-aasawa, ganan, Pero itong sinasabi niya dito, rather than it say to his child, nag-iisa lang, his child. Kasi kanina, children. Okay? Sabi niya dito, sa kanyang anak na walang iba kundi si Jesucristo. Ano yung gagawin ni Jesucristo? Tutuloy natin ng konti. 17 anak. Ito ang ibig kong sabihin, pinagtibay ng Diyos ang kanyang kasunduan sa ipinangako niya ang kanyang tutupadin ito. Ang kasunduan niyon hindi mapapawalang saysay ang kautusan. Dumating ang nakaraang
daang taon ni hindi niya napawalang saysay ang kautusan, ito ang pangako ng Diyos. So tingnan niyo po, yung 17. Nakita niyo to? Hindi nawawalan ng kapangyarihan yung bisa. Okay, yung bisa, yung kautusan. Hindi yan nagkaroon ng cancel. In 430 years later, when God gave the law of Moses. Isipin niyo yun, ano? Paano, bakit 430? Malaga po yung number na 430, ha? Yung 400 silent years. Okay? Pagkatapos nila Moises, lumabas sa mga hukom, lumabas sa mga prophet, the minor prophet, hindi nagparamdam ang Diyos sa mga bagay na yon in 413 years. Ngayon, bakit 430? Nung dumating na si Jesus. Okay, nung dumating na si Jesus. At ngayon, nung dumating si Jesus, ito yung tanda ng pangako ng Diyos sa kanyang kasunduan tungkol kay Abraham at sa mga tao. Yun ang iisipin nating mabuti, no? Na itong kasunduang ito, yung kautusan at ang pangako ng Diyos, natutubusin niya ang tao sa ilalim ng sumpa ng kasalanan. Kasi nga, paano ba natin na-define na mayroon tayong kasalanan? By looking the law. Okay? Tama? Nakita mong masama magnakaw. Di ba sabi doon, huwag kang magnanakaw. Alam niyo naman, sinabi din sa kautusan, huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos. So doon natin nakita na nagkasala tayo, tama? Doon natin nakita. Amen? Nakita natin yung kasalanan that because the law. Nakita na ng tao ang kasalanan dahil sa law. Ngayon, kung yung walang law, alam niyo po ba ang katamaran ay kasalanan? Di ba hindi? Bago sabi pa doon, huwag kayong gagawa ng anumang inanyuang. At huwag kayong yuyukod dito. Ang sabi na doon. So, doon natin nakita. Pero ngayon, makikita nyo yung nasa ilalim ng sumpa, they will continue to worship doon sa mga statue. Alam nyo yung Maynila, ano? Yung Black Nazareth, hanggang ngayon naandun sila. So galit na galit ang Diyos sa mga ganong bagay. Yung ganong bagay. Dadandahanin ko lang, anak, pasilip ng verse 18. Verse 18. For it is the inheritance could be received by keeping the law, then I would not be a result of accepting the God's promises. Ngayon, ito ang sabi niya dyan, yung last part, not be result of accepting the God's promises. So, ibig sabihin, ganito. Ngayon, kung nasa ilalim daw ng law, ang isang tao, hindi niya natatanggap ang ipinangako ng Diyos. Are you following? Kaya pala yung mga tao, hanggat hindi tinatanggap si Kristo, they will continue live under the curse of law. Iyan ang maganda dun eh. Kaya pala, kahit tayong Christian, para sa akin kaya pala tayong mga Christian, hanggat hindi natin tinatanggap ng totoo si Kristo, we are under curse. Nakakuha niyo? Kaya pala tayo tamad na tamad sa gawain ng Panginoon, tamad na tamad to corporate worship, to join together, to be a part of the ministry of God. Maaaring may problema doon. Kasi yung Galatian, babalikan natin ang point, ang context nito. Sinasabi nilang tinatanggap nila si Kristo bilang personal savior, pero namumuhay pa rin sa dating, kayo magsabi, pamumuhay. Ayaw pa rin tanggapin yung grasya ng ating Panginoon. Alam nyo, napaka-crucial part na nito.
Kaya maraming mga denomination today, parang iniiwan nila itong Book of Galatians. Talagang hindi natin matanggap na kung minsan sa sarili natin, ganoon tayo. Kaya nga, makikita natin. Teka lang, silipin natin yung verse 19 para makita natin yung anak 19 muna. Babalikan natin yan. Uulitin natin yan. Yan. Why then was the law is given? It was giving alongside that a promise that showed the people their sin. Yun yung kaninang binabanggit ko. Kaya ibinigay ang law para makita ng tao kung saan tayo nagkakamali. Nakukuha nyo? Kasi ganito sa Israel. Kasi napakahalaga na balikan din natin ang panahon ng wilderness. Nagtataka mga Israelita. Nagtataka yung mga Israelita kasi sinasabi nila, saan ba kami nagkamali? Saan ba kami nagkulang? Hindi namin alam kung paano kami nagkakamali. Tama? Yan ang sinasabi niya. Hindi namin alam kung paano kami nagkakasala. Ay ngayon, sabi ni Moises, nung iniwan sila sa baba, bago sa umakyat dun sa bundok ng Sinai, dito kayo. Huwag kayong gagawa ng anuman. Walang ibang Diyos maliban kay Yahweh. Ay di binaba yung dalawang tapyas na bato. Pagbaba ni Moises, ano nakita ni Moises? Meron na silang ginawang estatwa, ribuldo, kasi nag-uusap-usap sila dun Sabi niya, hindi na ata tayo babalikan ni Moises. Kada mo namang isang buwan si Moises wala sa kanilang piling. Yung inyong mga singsing, yung inyong mga aritis, tunawin natin at gagawa tayo ng statue. Hindi rin napigilan ito ni Aaron during that time. Pati itong si Aaron dapat ito garutuhin parang gano'n Pagdating ni Moises, anong ginawa nyo? Ayan, binagsak tuloy yung tapyas ng bato. Nabasag. Okay. So ito, tingnan nyo. Ibinigay yung law hindi para pasanin natin. Doon nagkamali ang mga Israelite. Doon sila nagkamali Ibinigay ang batas, ibinigay ito alongside the promise to show the people their sin. Para makita ang kasalanan ng sangkatauhan. Okay? Next paragraph ng 19. Meron pa yan. Ayan. But the law was designed to the last only until the coming of the children who was promised. Ito po listen very carefully. Paano tayo nawala ng bisa na yung kautusan sa atin? Tatagalogin ko. Dinisenyo yan hanggang sa huli, to the last. At only until sa pagdating ng kanyang anak na ipinangako. Hello, mga kapatid, nakuha niya? Hanggang sa pagdating ng kanyang anak na ipinangako. Okay. At ang sabi diyan, sa pamamagitan ng anghel, sa tulong ng isang tagapamagitan. Anak, meron pa yan. May letter C pa yan. May letter C, ano pa? Isa pa nga baba. Ayan. Okay. Sabi niya dyan, God giving His law through the angel to Moses, who was the mediator between the God and the people. Sino po yung mediator daw natin? Between the God. Sino po? Dapat malinaw to. Sino? Si Jesus, ang tagapamagitan. Alam niyo po yung design ng cross, ito may paliwanag to Halimbawa, doon sa right side, nandito si Jesus. Tayo nasa left side. Si Jesus yung nasa gitna, tutulay tayo para makatungo tayo sa ating Panginoon. Okay, pag sinabi yung cross na yon, si Kristo yan, na ibig sabihin, siya yung ipinangako. Yung ipinangako, anak, babalik ng konti, yung isa. Yung ipinangako ng Diyos, yan
But the law was designed to the last only until the coming of His children who was promised. Nagkaroon ng ibig sabihin, ang epekto nung kautusan, hanggang hindi pa dumadating si Jesus, meron itong may venom ito, may talab ito. Pero sa palagay ko naman si Jesus ay dumating na, tama? Tama po ba? Dumating na? Nandito na si Jesus. Yung promise of the Lord na ipinangako ng Panginoon kay Abraham na mula sa supling mo may isisilang na isang bata. Yun ang ipinangako ng Diyos. Kaya nga mahirap mga kapatid, maunawa natin ang pagiging Christian natin. Malinaw na tayo ay tinubos ng dugo ni Kristo sa ilalim ng sumpa at kasalanan. Ay ngayon, napakahirap atang isipin kung tayo ay talagang merong connection sa ating Panginoong Hesus, kung siya talaga yung taga-mediator natin sa ating Diyos, ay parang isipin natin na ako ba talaga ay totoong na-rescue ng Panginoon? Sabi po ng verse 20, anak, sa 20 na tayo. Okay na yan, babalikan ko na lang sa mga next time. Now, a mediator is helpful if more than one parties must be reach an agreement. So, sabi niya diyan, ipinapakita, ngunit hindi kinakailangan ng tagapamagitan kung iisa lamang panig ang gumagawa ng kasunduan at ang Diyos ay iisa. Anak, meron pa yan. Letter B. Ang verse niyan. Meron yan. Yan. Okay. But God one is the one did not use a mediator when He gave His promise to Abraham. Parang ganito. Pag sinabi kasing mediator din, sinasabi din ng Bible, wala nang ibang kapamaraanan. Parang gano'n. Wala nang ibang magsasabi. Wala nang ibang titingnan ang Diyos, kundi si Jesus. Para bagang dati, ang nangyayari, alimbawa, nagkasala ako. Alimbawa, nandito pa si Aaron, priest na si Aaron. Alimbawa, o kaya basta yung pare. Pag nagkasala ako, magdadala ako ng tupa. Okay? Ibibigay ko sa priest. Ito po yung handog ko sa aking kasalanang nagawa. Okay? Hindi ito aalsin niya yung kasalanan, kundi tatakpan lamang ang ating mga kasalanan hanggat hindi nadating yung kanyang ipinangakong anak. Ay ngayon, ang panahon po natin ngayon, ang panahon ng Galatia, natapos na ni Jesus yung cross ng Kalbaryo. Tama? Na ibig sabihin, pagkapunit doon sa tabing, ibig sabihin nun, tapos na ang kapangyarihan ng kautusan. Wala na tayo doon. Kaya nga, ang usapin dito, pag law, hindi yung requirements to sure our save. Ang kasiguraduhan ng kaligtasan, sinasabi ng Bible sa pamamagitan ng iyong pananampalataya. Ngayon, bibigyan natin ng konting diin yung pananampalataya. Paano mo sinasabing nananampalataya tayo sa Diyos sa mga ginagawa natin? Ay kasi, maaaring natawag tayo kay Lord Jesus Christ. That is good. Pero in the way of our action and works, parang hindi naman totoo na si Kristo ay sinasampalatayaan mo. Kasi, ang Bible nagtuturo sa atin kung paano tayo ngayon mamumuhay sa nais ng Panginoon sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasi ang tinutukoy kasi dito wala nang ibang mediators when He gave His promise to Abraham. Wala na. Yun ang sinasabi niya dyan.
Kaya nga babasahin ko ng diretso mula 15 na sa Tagalog. Mga kapatid, narito ang isang pangkaraniwang halimbawa. Kapag nalagdaan na ang isang kautusan, hindi ito napapawalang sala o kabuluhan ni numan. Hindi rin ito maaaring dagdagan. Ngayon, nangako ang Diyos kay Abraham at ang kanyang supling. Hindi sinasabi na kanyang mga supling, okay, listen very carefully, kanyang mga supling na tinutukoy ay marami, kundi iyong supling na iisa at ang tinutukoy niyang ito ay si Kristo. Ito ang ibig kong sasabihin na pinagtibay ng Diyos ang kanyang kasunduan at pangako, niya'y tutuparin ito. Ang kasunduang iyon ay hindi napapawalang sala ang saysay ng kautusan na dumating pagkaraan ng 430 years. Ni hindi rin mapawalang saysay ang kautusan, ito ang pangako ng Diyos. Kung sa pamanang ipinagkaloob dahil sa kautusan, hindi ito dahil sa pangako. Ngunit, ang pamana ay ibinigay ng Diyos kay Abraham bilang katuparan ng kanyang pangako. 19, kung gayon, bakit pa ibinigay ang kautusan? Ibinigay ito upang ipakita kung ano ang paglabag. Bago dumating ang anak na pinangakuan, ibinigay ang kautusan ito sa pamamagitan ng mga anghel, yung tinutukoy na anghel dyan, si Moises, sa tulong ng isang tagapamagitan. Ngunit hindi na kinakailangan ng tagapamagitan, kundi iisang panig na lamang ang gumagawa ng kasunduan at ang Diyos ay iisa. Yun, nakita nyo. Kaya tayo, we are blessed dahil kung naunawaan natin na we are saved by faith alone, in Christ alone, grace alone, makikita na doon na, oy, hindi ka sumusunod sa 10 utos. Dapat ginagawa nyo ito. Di ba? Tanungin ko sa inyo, sinong nag-aayuno sa inyo? Oh. Sino nagpa-fasting? Ay buti na lang, nasa ilalim tayo ng biyaya ng Diyos. Sino kumakain sa inyo ng karning baboy? Nakain kayo lahat? Ay salo, hindi pwede yun eh. Enjoy naman, kung meron. Sino kumakain sa inyo ng alimango at hipon? Lahat, kung meron. Medyo mahal lang eh. Oh. Sino mga-absent sa inyo sa pagsimba sa linggo? Pero sabi ng Old Testament, in the day of Sabbath, ang sino mong makita nagdudupong lang, dapat siyang parusahan, papatayin pa nga eh. Kung sino mang makita nagtatrabaho sa day of the Lord, anong gagawin? Papatayin yun. Ay, ang Kristiyano, tatrabaho linggo, buti na lang hindi tayo sa ilalim ng law. Nakikita niyo ang differences? Nasa ilalim tayo ng biyaya ng Diyos. Yun ang kaibahan nun, mga kapatid. Pero hindi ko sinasabi ito to give ang authority to samantalahin natin. Pero ipinapakita din dito ng Bible kung tayo talaga'y tunay na binago ni Kristo. Tama po ba? Kasi binabago ni Kristo ang bawat isa sa atin. Ang pinapalis ng Diyos dito, yung mga kabigatan na nagpaparusa sa atin para hindi natin makita ang kabutihan ng ating Panginoon. So tandaan natin, bakit mayroong kautusan at bakit mayroong pangako? Ito, listen very carefully before I end dahil ako ay over na ng 1 minutes. Pindutin mo lang po yan. Hindi, wag po yan. Pindutin nyo lang sa taas yan. Automatic na po tayo ngayon. Okay. Ito, tandaan nyo po. Bakit may kautusan? Kailangan masagot nyo ito. Bakit may kautusan? Para makita natin ang ating pagkakamali. Bakit may pangako ang Diyos? Kasi hindi natin kayang sundin ang
kautusan. Kaya kung may inutos ang Diyos, may kautusan ng Panginoon, ini-evaluate din tayo ng Diyos. Tinitingnan din ng Panginoon yung ating mga limitation. Tama? Pero, alam nyo naman sa sarili nyo ang kaya nating iwanan eh. Tama po ba? Kaya hindi mo sasabi, lunuwanan Diyos na gayon. Hindi talaga. Baka hindi ka makaunawa. Parang gano'n ang gusto ng Panginoon. Kaya mayroong law, ipinakita ng Diyos ang paglabag ng tao. Bakit may pangako ang Diyos? Kasi yung paglabag ng tao, hindi na kayang solusyonan ng sino man sa atin. Amen? Hindi natin kayang solusyonan iyon. Anak, pakibalak doon sa isang verse, doon sa until the last, the first. Verse 18 nata, anak yan. Baba mo pa. Sige pa. Hindi, pababa pa. Sige pa. Sige pa, anak, pababain mo. Sa baba. Sige pa. Hindi, pabalik na, anak, pababa. Pataas ang number. Sige pa, isa pa. Sige. Sige pa, sa baba niyan. Sa baba pa niyan. Okay. Doon na muna. Yan. God would be breaking His promise. Yung pangako ba ng Diyos ay hindi naging totoo? Tama ba yon? Tayo po, nung tayo ay tumanggap sa Panginoon, application na po tayo ha. Ano po ang pangako natin nung tayo ay tumanggap sa ating Panginoon? Bago i-baptize, anong kinakanta natin? Surrender all. Ay, meron pa magandang term eh. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Anong sunod na nung lyrics nun? No? Okay, may isang illustration yan sa Bible. Sabi ng Panginoon, huwag niyong ihagis ang perlas saan? Saan? Okay, nababasa niyo po yan ha? Huwag daw ihagis ang perlas sa mga baboy. Ano po bang characteristic ng baboy? Pagkatapos mong liguan sa loob ng Quran at pag lumabas na at nakawala uli, alam nyo magandang implication to, no? Tayo sa loob ng church, nililinis tayo ng salita ng Diyos. Tama? And hopefully, I pray, sa paglabas natin dito, hindi tayo babalik dun sa itinutuwid ng Panginoon sa atin. Bakit? Ayaw ng Panginoon na patuloy tayong mapailalim sa ilalim ng sumpa. Dahil tayo binayaran na ng Panginoon. Next verse, anak. Baba mo pa. Yan yun na mag-over ako. Sige pa, anak. Sa baba pa niyan. At the glorious gift to Abraham. Yan, baba pa niyan. Okay, dyan na lang. Yan. Ayan, ito na. Oo. Ang batas, dinisenyo, hanggang dumating ang ipinangako ng Diyos na anak. Sino itong anak na ito? Lord Jesus Christ. It doesn't mean every believers in true believers and followers of Christ. Di ba last time we are talking about who is Christian? Naalala niyo po yung message natin? Sino yung mga Christian? Tao ng Diyos, tagasunod ni Kristo, para kay Kristo. Yan ibig sabihin nun. So dito ipinapakilala niya yung law dinisign niyan hanggang sa huling araw na dumating ang kanyang anak. Na ibig sabihin, wala na kayo dyan. Kasi hindi lang naman 10 commandment ang tinutukoy na law eh. O yung nakasumpa sa atin hanggang sa ilalim ng sumpa ng ating kasalanan. Tama po ba? Tayo po ba yung nasa ilalim ng sumpa ng kasalanan? No. From the very beginning, do sa Genesis, mula nung na-fall
si Eden at Eve, lahat ng mga taong isisilang nasa curse na ng kasalanan. Okay? At yun ay ginamot ng dugo ni Jesucristo. So tayo po lahat ay tumayo, mga kapatid. Remind our mind, our faith. Kung talagang meron kang pananampalataya sa Lord, mga kapatid, try nyo pong pakiramdaman yung puso ninyo. Kung ikaw ay talaga ay may pananampalataya, listen very carefully, you are not under the curse of sin. Maaaring nagkakasala tayo, mga kapatid, pero hindi na dapat tayong mamuhay sa kasalanan. Remember this word. Maaaring nagkakasala tayo, pero hindi. At habang nagpapakalalim kami sa pag-aaral ng iyong mga salita, mas naunawaan namin kung sino kami o saan kami nakadepende. Kami ba ay nakadepende for our own idea, on our way. Lord, salamat po dahil kung wala yung mga salita mo, hindi namin alam kung kami ay tunay na nailigtas, tunay na namumuhay sa iyong nais, tunay na nakikita sa buhay namin ang iyong mga salita. Thank you, Father God, dahil ang bawat araw at pagkakataon na ito ay sumisimbolo ng tanda ng iyong pagpapala sa amin. Salamat dahil hindi ka agad bumabalik, Father God. At maaari kung ikaw ay babalik, maraming maiiwan. Dahil hindi akma ang aming pananampalataya, hindi akma ang aming pagtitiwala, ang aming mga ginagawa, ang aming pinangahawakan. Kaya salamat, Lord, through your Bible, to speak out around our Christian living. Kaya salamat, Lord, dahil may pagkakataong ganito. Kaya ang aming hiling pa, Panginoon, na sa mga susunod pang mga linggo, pakanaisin pa po namin, Lord, na mas maging maaga kami, mas mahabang oras, mas maraming pagpapalang salita. Mas maraming mga salita mo, mas maraming mga susi para kami ay lumaya sa mga talikalang itinali sa amin ng kaaway o kaya ng sistema ng daigdig na ito. Kaya Lord, patuloy mong turuan ang buong congregation na ito. Turuan mo kami, ang aming pamilya, at sa aming mga naririnig ay patuloy na makita pa rin na ito ay aming sinisigaw, lalo tigit doon sa aming family na hanggang ngayon di pa po namin nakakasama sa pagpupuri sa iyo. Thank you, Father God, for your Holy Spirit to indwell us to speak out, Panginoon. Hayaan mo po kaming tumunod at patuloy na kilalanin ang iyong kabutihan sa buhay namin. Ihanda mo po kami, pagpalain mo po kami, pagtagumpay mo po kami. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga po sa atin lahat. Makakapo na po tayo.